at this point, may makakausap tayo mula sa NDRRMC, si Mr. Edgar Posadas. Aalamin natin kung ano ba yung mga kinakailangan pa ng ating mga kada at this time. Ayon po sa huling tala ng NDRRMC, 13 individual po ang naisulat na nasawi, 2 po ang sugatan at 1 pa ang nawawala matapos manalasa ang bagyong Karina. At para makakuha po tayo ng latest update, makakausap nga po natin si NDRRMC spokesperson Edgar Posadas. Magandang umaga po, Sir Posadas. Magandang umaga, Ma'am Pia. Magandang umaga po, Diana and si Emma. Magandang umaga po, ladies. Magandang umaga po sa inyo lahat. Oo. Kamusta na po ang lagay ng ating mga kada at this time, Mr. Posadas? Ano po ba ang mga pangangailangan? Well, sa ngayon po, no, patuloy yung kung pangangailangan po ang pag-uusapan natin. Siyempre po, top of the line yung mga pagkain, yung mga family packs, yung mga hygiene kits. Yun po ang mga usual. At saka inuming tubig, yung clothing po na masusuot. Ano? Pero yun nga po, we are still, ang pag-uutos po ng Pangulo is to actually tignan kung ano yung particular na pangangailangan pa ng ating mga kababayan para yun po ang mapunan natin na pagkaloob sa kanila. We are doing just that po sa ngayon. Oo. Ang isa pang katanungan, sir, is, di ba, marami namang mga kapwa natin ang talagang ready na magbigay ng mga relief goods. Pero saan po ba magiging available ang mga relief goods na ito para sa mga kada natin na apektado po ng bagyong Karina? Are these gonna be in the schools or what evacuation centers can they go to? A while ago, we mentioned po na some of our biggest malls are offering their parking areas as temporary relief centers. Can you confirm this po, Mr. Posadas, if they are... Wala po akong diretsong knowledge doon, but we would like to thank our private sector friends if that is true po. Pwede rin po, ma'am, ano, maidiretso po. Siguro I would recommend na halimbawa, syempre maraming dapat tulungan. Ano? Idiretso na po nila doon sa lokal na pamahalaan or doon sa diretso na po doon sa LGU yung gusto nilang itulong. Halimbawa, sino yung gusto nilang tulungan. Pwede rin pong tignan nila kung ano ba yung ibibigay nila at saan pwedeng pumunta po yung itutulong na yon. Mas maganda nga po yung mas diretsyo na. They could go to kung dito po sa NCR, I'm sure bukas po yung kanilang mga tanggapan para mag-receive po ng mga donations na yan from well-meaning individuals, ma'am. Kamusta po ang mga pagbabaha all around the NCR, Mr. Posadas? Yung flood levels po ba ay bumaba na? Meron pa rin po dito po sa NCR po. Meron pa rin pong mga flooded areas po ngayon. Ano? In total, ma'am, we have the latest count po natin in all the regions po ito, no? 291 po. Pero meron na pong nag-subside na 315. So dati po, when you add them, almost 600 po ito. And there are still 52 flood areas na nagre-recede na po. And we have also monitored 13 rain-induced landslides po in regions 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 7, Region 9, Region 10, Region 11, Region 12, Caraga, and Barm. Sir, and we also have a long list of, yes ma'am, as of today, 7:15 a.m. yung mga status po ng mga flood sa Nabotas, sa Caloocan, sa Malabon, sa Maynila po, sa Manila, sa Mandaluyong, and then yun po, yung mga iba't ibang mga lugar na may reports po of flooding. No? Pero mga nagsasubside na dahil kung mapansin po ninyo, compared to yesterday, medyo hindi po kasing lakas at patuloy-tuloy yung ulan sa ngayon. Medyo maaliwalas na nga po ang panahon. Sir,
could you tell us kung bakit there were new areas na binaha po after Bagyong Karina na usually po before ay hindi naman binabaha? Is this because of the water level na ibinagsak ng Bagyong Karina that according to studies mas marami ng rainfall kaysa dun sa Bagyong Undoy noong 2009? Tama po, nakita ko po yung pag-aaral na yan, yung summary, no? But I have to still validate yung pag-aaral po. Pero tama po kayo, basically it's not actually Karina, but yung epekto po ng habagat dito sa Correct. Manila. Yes. Oo. Plus, sama-sama na rin po yung mga aspeto, ma'am, yan, ano? Yung talagang ng basura, yung mga pag-implement mga polisiya, yung populasyon. Marami pong marami pong aspeto ito, but basically malaki pong factor, ma'am, yung amount of rain that the southwest monsoon enhanced by Super Typhoon Karina brought dito po sa atin, lalo na po dito sa Metro Manila, yung mga kalapit na lugar po sa Calabarzon at saka sa Region 3 po, and elsewhere in the country. But how would you rate, sir, our disaster preparedness bago po dumating po itong sakunang ito? Nako, medyo self-serving ito, ma'am, kasi syempre we are in the OCD and dream season. Sa palagay ko po, let's just put it this way. Kung handa-handa po tayo, because it's never a choice na hindi tayo handa. Within our means, nakahanda po tayo. I think yun ang basic na that much I could be sure of. Ano po. Pero kung mapapansin po ninyo, there's still a lot of challenges. Nabanggit din ito ng Pangulo nung I think hindi itong zona na ito, but sa nakalipas na zona, yung just when we think we have prepared enough, tapos meron namang pong mga bagong challenges, itong mga bagong disasters na meron siyang mga bagong buka na pinapresent sa atin. And therefore, dapat yung preparedness natin, we continue to upscale po yung paghahanda natin. And ito po, siguro, yung mga natin dito talagang kagaya din po dun sa the big one, more than the muscle memory of the duck overcoat. Siguro, we revisit also yung ating mga engineering interventions, yung ating mga science-based approaches po kung paano natin na mas ma-i-implement yung ating mga paghahanda. Kasi ang paghahanda po ay it involves hindi lang din po tao, kung hindi yung mga equipment at saka the science behind and the technology behind po. Sir, yung mga dams natin, wala na po ba tayong magagawa dun sa mga dams na every time may typhoon or may habagat na that brings a lot of rain, nag-aapawan tapos pinapakawalan tapos nababaha po yung mga residential areas surrounding them? Meron naman pong mekanismo, ma'am, kasi talagang ganun po yun. Ilan lang naman po sila, hindi po lahat umabot sa spilling level. Pero just to share with you, yung panibagong pag-uutos ng ating Pangulo kahapon, sabi niya, it's not enough to just inform the communities, but inatasan din po niya yung mga concerned agencies para po, number one, mag-provide ng sasakyan, dalhin sila sa ligtas na evacuation centers habang nagpapakawala tayo ng tubig. Because it's a mechanism po talagang to deload, para, And then after that, then ibabalik natin sila ulit dun sa kanilang dun sa lugar ng pinaninirahan nila, and then we provide them with the necessary assistance po. Kasi nga po, biktima din sila nitong nakalipas na disaster. Sir Edgar, si Emma Tiglaw po ito. Sir Edgar, Hi, Ma'am Emma. Good morning po. Kumusta naman po yung kalagayan ng ating mga rescuers? Kasi hanggang madaling araw po, nagre-rescue po sila. Tama po ba? At hanggang ngayon? Tama po. Alam niyo po, dito sa trabaho namin na ito, parang it's a fact po. Accepted naman po namin yung ganyang realidad. And that is where we find fulfillment po. Dahil hindi po ito lahat para sa lahat.
Kasi kami po, no, tawag namin sa mga sarili namin, kasama yung mga rescuers at saka yung mga those in charge of emergency response. Ano po. Yung team, however, kasi pag nagdeklara na po na walang pasok, kami po, papasok pa lang. So basically, ma'am, I think they are well provided for, they are well trained, well supported naman po sila kasi they're coming from the different, example, the uniformed services. Ano, nakita ko po kanina yung post ng Armed Forces of the Philippines na meron silang contingent talaga na well-trained, well-equipped, and well-supported. At iba pa po, yung mga lokal na pamahalaan, lalo na po yung hindi masyadong naapektuhan, they also provide assistance to those na medyo kahit nangangailangan. Meron din po, no, we also would like to thank and commend yung mga volunteers natin, ma'am, ay mga pribadong sektor, yung mga volunteers na talagang nagpakita po ng kanilang sense of patriotism, no, by really going out there and saving people po. And talagang saludo po tayo sa kanila. Yes. At of course, malaking bagay din po yung suporta ng mga kaibigan natin sa media, kagaya po ninyo, because we get to talk to our public and para ma-inform sila. Kasi mas maganda po yung sumusunod sila dahil naiintindihan nila. Totoo po yan kasi grabe din po yung risk na tinake ng ating mga rescuers para mailigtas itong mga kada po natin na nalubog sa baha. Hanggang ngayon po, no, nagre-rescue kasi meron pa po tayong nawawalang kada. Tama po ba? Ilan po ba yung hindi pa po natin matagpuan? Well, ang bilang po natin sa ngayon ay meron po tayong, ang total po natin ay, yung nauna pong bilang natin ay 7 at saka may isang nawawala. Pero meron pong nakumpirma na isa ang NCR plus meron po tayong kino-confirm na 5 from Calabarzon, 4 from Region 9, isa from Region 10, isa from Region 11, 2 from BARM at saka isa from NCR po. So all in all po yung reported deaths natin, pero reported pa lang po ito dahil we still have to validate. 8, tapos meron po tayong for validation na 6, 2 injuries at saka 2 missing. Okay, thank you po. Sir Edgar, kumusta naman po yung ating power supply? Okay po. So far po, sa buong pananalasa po, no, ng Habagat, ng Butchoy at saka nito po ni Karina, we have experienced, or our LGUs and 69 of our cities and municipalities nagkaroon po ng power interruption. So ang total po lahat ay 27 yung interrupted pa, pero ngayon po 42 na po yung restored. So we are working on the rest po para maibalik na natin. Kasi talaga po kahapon nung bumaha, talagang may mga areas po na talagang sinadya po nila na i-cut off muna dahil para wala pong makuryente, ma'am. Sir Edgar, meron pa po ba kayong dagdag mensahe o advice sa mga kada natin dahil hindi naman po natin maiwasan ang sakuna, baka meron po kayong mensahe para mas mapaghandaan pa po itong mga sakuna? Opo. Ito po paulit-ulit na sinasabi natin sa ating mga kababayan. Lalo na po ngayon, wag tayo maging kumpiyansa. Although dito po sa amin sa Campanginado, medyo sumisikat-sikat po ng konti ang araw. No? Pero posible pa rin po yung mga heavy downpour, no, within the day. So that means makakadagdag pa yan ulit sa whatever water is in the flooded areas. So una po, we have to be mapagmatsyag tayo dun sa ating environment. Dapat alam natin kapag meron na tayong mga pagbabago na nakikita, medyo tumataas yung level ng tubig or dahil nga po saturated na yung lupa, meron tayong mga paggalaw, pagbuho. Yes. Alamin po natin yung mga safe areas within the community. Usually ito po ay identified naman po ito. No? May mga signages at pwede rin po natin gamitin yung mga DOST applications na mga Hazard Hunter PH, yung mga Fault Finder PH, para po alam natin kung ano-ano yung mga hazard sa ating mga komunidad. And kapag tayo po ay naabisuhan ng ating mga kinaukulan, no, na lumikas pansamantala, wag na po tayo mag-atubili because para po sa ating kaligtasan yon, your safety and everybody's safety is a shared responsibility po. But
kahit be that as it may, ang inyo pong gobyerno ay nandito para po tugunan yung mga pangangailangan, ang inyo pong NDRIMC, ang mga respective RDRIMCs, ang OCT at yung mga member agencies po natin, ang DSWD, ang DILG, ang DOST at lahat po ng member agencies ng NDRIMC ay nandito po para tumulong sa inyo. We are on red alert right now since a few days ago. And so with our regional offices po, and this is so to address really immediately and effectively yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan po kung meron man. Maraming salamat po, Mr. Edgar Posada, spokesperson po ng NDRRMC. God bless you po. And alam namin, marami pa po kayong gagawin. Kaya maraming salamat po sa inyong oras. Salamat po sa pagkakataon. Good morning po. Mabuhay po kayo. Mga ka-Net 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!